Himayin pa natin ang issue sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Makakasama natin sa talakayan ngayong gabi ang Dean ng College of Law ng Baliwag University at Senior Partner sa Divina Law, si Attorney Enrique Buco de la Cruz. Good evening po, Attorney. Magandang gabi din po sa inyong lahat. Good evening, sir. Thank you for joining us. Sir, kasi so far what we have apparently right now pa rin is parang he said, she said situation. Apparently murder, yung paglibi ng mga sabongero sa Taal versus extortion, bribery, and so on. In cases like these, na so far he said, she said, what does it take for the cases to, any of the cases to move forward in a court of law? Anong ebidensya ang magiging matimbang sa korte? Alam mo, Bok Ed, yung salita ng isang tao na nagsasabing siya ang mastermind, no, ay hindi sapat para makonvict yung mastermind. No? Kailangan may corroboration. Kailangan may magko-corroborate na physical evidence o iba pang testimonya para suportahan yung aligasyon na ito nga ang sinasabing mastermind. No? Unang-una, kung ang kaso ay murder, may mga elemento yan na kailangan ma-establish ng prosecution. Ang burden of proof, no, ay nasa prosecution. Una, para maging murder, kailangan may namatay. Ano ba ang katibayan ng death? Kailangan may bangkay. Kasi kung wala yung corpus delicti or body of the crime, paano mong papatunayan ang murder? Mahirap patunayan na may pinatay kung wala yung bangkay. So yun ang una. No? Pangalawa, kailangan yung intent to kill o yung mens rea, guilty mind. And the act mismo, paano pinatay. So kailangan ipakita yon through evidence. Hindi sapat yung salita lang. Kailangan may physical evidence na magko-corroborate doon sa guilty mind o yung intent to kill at saka yung actus reus or the act itself kung paano siya pinatay. So ito yung mga kailangang patunayan ng prosecution. Para maging murder, kailangan may qualifying circumstance. Ibig sabihin, kailangan may evident premeditation, pinagplanuhan. Kaya kahit hindi physical na naging involved yung alleged mastermind, no, hindi siya physical na nakibahagi sa pagpatay, pwede siyang managot katulad mismo nung pumatay sa pamamagitan ng tinatawag na conspiracy o pagpaplano, pagsasabuatan. Sa conspiracy kasi, the act of one is the act of all. Ganon din, pwede siyang maging principal by inducement. Bagamat hindi siya pisikal na pumatay, kung siya ang nag-utos, siya ang dahilan kung bakit ito nangyari, ay pwede siyang managot tulad mismo nung may direct participation. Attorney, papunta kami nga doon sa issue no, ng body of the crime. In the event, wala nga pong bangkay. Kasi nga ngayon, wala pa pong nakikita. Ano? Kung sakaling wala pong bangkay na makuha doon sa sinasabing pinagtapunan sa Taal Lake, paano po uusad ang kaso? Mahihirapan. Pero hindi naman imposible. May mga kaso na in the past na napatunayan pa rin kahit wala yung mismong bangkay. Pero dapat may forensic evidence man lang. No? Meron man lang tayong blood stains, DNA samples na makukuha sa scene. Kailangan kasi mapatunayan natin na namatay talaga. Yung fact of death ay kailangan ma-establish para ito ay maisampa sa piskalya o sa hukuman. Hindi kasi magko-qualify. Hindi magiging murder kung hindi mapapatunayan yung fact of death. Pero attorney, what about in this case allegedly doon sa Taal Lake Nilibeng? Kasi water speeds up decomposition by several factors. And you're talking about something that may have happened more than a year, up to 2 years ago. Yeah. So kung ganun, parang medyo maliit ang chance o mahirap makahanap ng corpus delicti. Maaaring makakuha halimbawa ng mga buto o mga remains at ma-match through DNA sampling, no? At kung sinasabi ng mga 100 bangkay, makakuha ka ng maraming buto o kalansay sa nasabing lugar, pwede ng circumstantial evidence na magpapatotoo o magko-corroborate doon sa salaysay ng testigo. Pero hindi nangangahulugan na yung whistleblower ay absuelto. Kasi kung umaamin siya na siya ay kasama o nakibahagi directly sa pagpatay, siya ay isa sa mga suspect at isa sa mga kakasuhan. Para kasi ikaw ay ma-discharge at maging state witness, kailangan may mga requisites yan. No? Number one, yung testimonya mo ay dapat kayang i-corroborate o suportahan on material points ng mga physical evidence.
para malamang totoo sinasabi mo. Sabi mo, doon tinapon. Dapat mapatunayan na mayroon ng bangkay o mga remains, o mga kalansay na makikita doon sa lugar. Pangalawa, dapat hindi ikaw ang pinaka-guilty. Dapat ikaw ang least guilty sa lahat ng nag-participate. No? At dapat wala kang prior conviction ng anumang offense involving moral turpitude. So ito yung mga requisites bago ka maging state witness. Oo. Attorney, kung sakali lang naman po mag-move on tayo kung walang bangkay na makita, walang DNA na makita dun sa crime scene. May sinasabi si Patidongan, may hawak siyang USB na may lamang ebidensya. We don't know what's inside that USB po. Pwede po 'yun mag-corroborate or mag-support para magkaroon ng substance yung kanya pong accusation? Yung kasing fact of death, physical evidence ang corroboration doon, ano. Kailangan kasi may i-link, may malink tayo doon sa mismong biktima. Mahirap magkaso ng murder kung hindi mo alam kung sino yung pinatay. So kailangan ma-identify muna sino ang biktima. I mean, kakasuhan mo siya ng murder. Sino ang minurder niya? Ano? Sino ang pinautos niyang ipapatay? Alam ko, naiintindihan ko na mahihirapan, pero kailangan kasi ma-establish yan doon pa lang sa level ng prosecutor. Kung yung USB na sinasabi ay naglalaman ng testimonya, usapan, pag-uusap ng mga tao na sinabing, sige, ipapatay nyo yan. Circumstantial evidence ang tawag doon. Hindi siya sapat. Kasi ang proof na kailangan natin, ang quantum of evidence required ng hukuman ay proof beyond reasonable doubt. Kailangan ma-establish lahat ng elemento. Kailangan mapatunayan na patay nga talaga yung sinasabing biktima. Pangalawa, kailangan mapatunayan na yung biktima na yon ay naroroon sa scene. May maglilink sa kanyang physical evidence. Bago man lang ito pumasa dun sa requirement ng proof beyond reasonable doubt. Okay. Maraming salamat po, Divina Lopez, Senior Partner and Dean ng College of Law ng Baliwag University, Attorney Enrique Buco de la Cruz. Good evening, sir. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.